let's talk about the sum and difference of two cubes. So, ito, medyo, ano mo tawag dito? Medyo complicated siya, pero kayang-kaya nyo to kapag nagets nyo yung pattern or yung kanyang rule. So, simula tayo sa sum. For example, sa sum natin ay a cube plus 1. So, first ay kukunin natin yung cube root nila. Katulad nung sa difference of two squares, dito naman kukunin natin yung cube root niya. Sa difference of two squares, diba kinuha natin yung square root? Ito naman cube root niya. So, a at 1. So, take note natin yung value na yan. So, susulat natin dito. A plus 1. Now, sa sum and difference of two cubes, may sinusundan tayong pattern. Ano yung pattern na yon? Okay? So, a squared plus a times b plus b squared. Kung ito yung where ito, si a plus 1, ito si a, ito si b. Okay? We're going to follow this pattern or arrangement. Sige. So, we're going to square first term. Square natin siya. And then, we're going to multiply them. Multiply lang. Hindi mo siya i-multiply sa 2. No? Hindi. Multiply mo lang silang dalawa. So, magiging 1 times a. And then, you're going to square 1. Diba? Pero, I forgot. Kapag positive to, if it's sum, yung magiging operation nila dito ay kabaliktaran. So, instead of being positive dito, magiging negative siya. And, if ever man, kung ito ay difference, kung ito ay minus, kung minus to sila, minus, ito ay magiging positive. Okay? Baliktad. Baliktad yung signs nila. So, kapag ito positive plus, ito ay negative sa gitna nila. Okay? So, pagkatapos nyan, apply natin sila. Ayan. So, bakit 12? Bakit negative 1? Wait. Yeah, negative a plus 1. Ayan. So, ayan na yung sagot natin. Kapag minultiply mo yan, ito yung magiging makukuha mo. Ito yung makukuha mo. For this example naman, we're going to find the cube root. So, magiging c, d, diba? And, 3. So, c, d plus 3. Okay. So, dito ko na lang sa baba isulat yung equation natin. Okay. So, katulad ng kanina, isi-square natin yung first term, which is yung CD. So, isi-square natin yan sila. And then, since positive to, magiging negative yung sign niya. So, magiging 3 multiplied by CD. And then, yung 3 natin, isi-square rin natin siya. Okay? So, ang gagawin naman natin ay, ito, distribute natin yung 2 dito. Nakalimutan niyo yung lagot kayo. Kay Ma'am Adaya at kay Ma'am Shirley. So, may c squared, d squared, minus 3cd plus 9. Diba? Tama ba? Check na. C squared, D squared, minus 3CD plus 9. So, ayan na yung factored form natin. So, kapag minultiply mo yan sila sa isa't isa, ito yung magiging product mo. Okay, so done na tayo sa sum of two cubes. Difference of two cubes na tayo. So, gamitin ko na lang yung ginamit ko na example previously. Binago ko lang yung operation niya to subtraction. So, kunin lang natin yung cube root. Magiging a. Ito, and this is 1. Same pa rin. So, a minus 1. Yung kanyang operation, di ba? So, pag sinulat natin yan,
A minus 1, magiging A squared. Tapos, papalitan natin yung sign or yung operation sa gitna since ito ay subtraction. Ibig sabihin dapat dito ay addition. So, magiging A times 1. And then, we also have 1 squared. So, hindi mo susundan yung operation nito Kasi, ang susundan mo is yung cube root nila. Which is yung cube root nito is A. Ito naman is 1. Diba? So, simplify natin. A squared plus A plus 1. So, ayan yun. So, ganyan lang siya. Nakita nyo sa sum, nakita natin sa sum, excuse me. Nakita natin sa sum na iba dito. So, tandaan nyo lang na opposite yung operation sa gitna sa operation neto. Ito, medyo pinahirapan ko yung example natin for our difference of 2 cubes. Pero, same pa rin yung kanyang logic or yung pattern niya. So, kunin na natin yung cube root nila, which is, ito, cube root ng n cube ay n over 5. Cube root ng 125 is 5. And then, we have cube root nito is 7, tapos p, 3. Diba? So, ayan. Sulat na lang natin dito. Wala na ako ng, marker. Yan. So, ang gagawin natin is square the first term. Diba? So, n over 5 is square natin yan siya. And then, since ito ay operation niya is subtraction, dito ay addition, baligtad. So, mamultiply natin si 7p cube kay n over 5. And then, i-square natin si 7p cube. Yan, i-square natin siya. So, magiging sagot ay, i-copy na lang natin dito. Kunyari, na-copy ko na yan dyan kasi wala tayong space. So, n squared over 10, over 25, plus, paano natin i-multiply ito? Dito mo lang siya i-multiply sa numerator. So, 7np, tama ba? np, tapos, cube over 5, pa-plus natin siya sa square nito. So, we have 49 P6. So, basically, yan yung kanyang factored form. So, kapag minultiply mo yan sila, ito yung makukuha.